Good morning, ma'am. Good morning, classmate. I am Erwin Piramide, and I am the fifth presenter of Group 1. Ang akin po napunta is yung human law and divine law. So, the first one is human law. Ang human law ay ang batas na gawa mismo ng tao upang mapanatili ang kaayusan at katarungan sa lipunan. Paano nga ba mapanatili ang kaayusan at katarungan sa lipunan? So, halimbawa, may nakagawa ng krimen, nakapatay or non-rape or anong krimen na lumabag sa batas ng tao, siya ay mapaparusahan ayon sa batas. So, ang human law ay ginawa upang maging patas at maging pantay tayo sa pagtrato sa ating kapwa. Para maiwasan nating gumamit ng dahas upang hindi tayo maparusahan. Yun lang po. And sunod is yung divine law. Ang divine law ay batas na nagmula mismo sa Diyos, na kung saan makikita sa Bible o sa iba pang relihiyosong turo. Tinuturuan tayo nito kung ano ang tama at mali ayon sa kagustuhan ng Diyos. So, halimbawa, ikaw ay nakapatay at gumawa ka ng iba pang maraming kasalanan, maaaring sa batas ng tao, ikaw ay makakatakas, ngunit sa batas ng Diyos, kapag ikaw ay patay na, huhukumin ka doon at titimbangin ang iyong nagawang kasalanan at ang iyong nagawang kabutihan dito sa mundong ito. Ang divine law, tayo ay pinaalalahanan para hindi tayo makagawa ng masama sa ating kapwa at maging patas tayo sa ating kapwa at maging tapat sa Diyos. Yun lang po. Thank you. Ang aking topic ay inclusion shared with all creature. Tumutukoy ito sa likas na hilig ng tao man o mapahayop. May pagkapareho sila. Layunin nila protektahan ng kanilang sarili. Kaya may panganib na darating. Hindi na sila kailangan utusan na umalis ka dyan kasi mapanganib dyan, malalaglagan ka ng isang bagay or mababangga ka. Siyempre, kahit tayo na tao, alis din tayo diba sa sitwasyon na yun. At ito pa ang isa ko pang halimbawa about sa layunin natin kumain ng tama. Kumain ng tama sa tamang oras. Ganon din naman yung tao o hayop, di ba? Nagugutom. Kailangan pagkain ng tama at sabay. Pag iiwas sa panganib. Yun lang po. Hi everyone, I'm Abigail Yates Sabihero and I'm going to represent the second category of inclination share with all animals. The natural desire to reproduce and care for offspring. So, tulad ng hayop, natural sa atin na magparami at mag-alaga ng pamilya. So, nandun yung, kumbaga sa mga hayop, nandun yung pagpaparami nila ng mga anak nila, pero nandun din yung pag-aalaga ng anak nila, pagpuprotect sa mga anak nila. Like example, yung dog naman is yung dog ng nanay, paano niya pagpoprotektahan or magbuhay yung anak niya, kundi magpagbigay ng meal galing sa tawan niya. And example, yung yung bird, gumawa siya ng pugad para sa itlog. So yun yung kind of example sa hayop. So ganun din sa tao, natural din sa atin magparami at alagaan yung pamilya natin. Nandoon yung protection, care, and most of all, yung responsibility nila para sa safety ng anak nila, safety ng pamilya. So the third one is yung inclination unique to humans, the pursuit of knowledge, truth, and social harmony. So dito,
iba tayo sa hayop, iba rin tayo sa halaman. So, tayo mga tao, meron tayong reason, meron tayong isip, and tayo lang yung may kakayahan na mag-decide, isipan kung anong dapat mag-isipan, matutunan kung anong dapat matutunan, and makilala natin yung tama at mali, diba? And yung sa inclination naman ng truth, knowledge, and live with harmony in others, with others. So, natira sa atin na makipagkaibigan, makipag-usap, mamuhay tayo ng mayapa. So, ganun sa mga tao, natural sa ating lahat yun. And, for example, as a student, diba? Bakit tayo natututo? Bakit tayo nasa school? Para malaman kung ano yung katotohanan, kung ano yung tama at mali. And another example naman is yung scientist, diba? Nag-discover sila ng bagong knowledge na matutunan. And also, yung pagsunod natin sa rules para maging peaceful tayo, and wala tayong dapat isipin, and isipin natin ng tama at mali. So, ganun. Society natin, sa politics, di ba? Pag-isipan natin kung dapat natin pag-isipan. Pag buboto tayo, kung sino natin botuhin. So, ganun na sa human. Tayo lang ang may kakayanan na mag-isip. Tayo lang may kakayanan na bumoses para sa ating lipunan, di ba? And, yun na nga. So, ginagamit natin yun, yung isip at konsensya natin para malaman natin kung ano yung tama at mali. Siyempre, ito yung nagiging guide sa atin para gumawa tayo ng mabuti at tama. Maging guidance sa atin na sa kapahamakan. And, let's say na natural sa atin na mag-isip tayo para sa ating safety, sa ating pamilya, para na rin sa mangyayari sa future, di ba? So, may isip tayo, tayo lang may kakayahan magkakapag-isip ng ganun. And, special sa atin na magkaroon ng talent, di ba? Tayo lang may kakayahan na mag-talent, tayo lang may kakayahan na magkaroon ng talent na binigay ni God, di ba? So, kung kaso, hindi niya kayang magsulat, di ba? Apat yung paano, ganun lang naman. So, tayo lang may kakayanan, may kamay tayo at magsulat, di ba? So, tayo lang may kakayanan sa lahat. So, like we said na tayo lang yung may reason at mag-isip. That's all. Thank you. Good day everyone. I will discuss about the principle of double effect. Then, what is the principle of double effect or PDE? Ang principle of double effect, ito ay naggabay sa ating kilos na may kahulugang masama at mabuti. Then, may apat na principle of double effect. Number one is nature of a condition. Ano nga ba ang nature of a condition? This is, dito ay napapalaw based on your own perspective. For example, as a doctor, need to perform a surgery of pregnant woman to remove a cancerous tumor. The surgery will be save a mother life, but it also result of the death of fetus. Dito ay ang layunin mo ay masalba ang buhay ng pregnant, then hindi mo masaktan ang fetus from. And ito ay importante. Number 2 is mean and condition. This is paraan at layunin mo. For example, mabuting epekto ay hindi dapat makamit sa pamamagitan ng masamang gawain. Sa ibang salita, ang mabuting resulta ay dapat bunga ng paggawa ng isang masamang bagay. For example, nagnakaw ka sa isang grocery para lang matustusan ang iyong pangangailangan, or nagnakaw ng pera para lang yumaman ka. Hindi siya ganun dapat. Hindi maganda ang result ay mean in condition is in mean paraan at layunin. For example, ang mabuting epekto ay hindi dapat makamit sa pamamagitan ng masamang paraan. Sa ibang salita, ang mabuting resulta ay dapat bunga sa paggawa ng isang masamang bagay. For example,
For example, nagnakaw ka para lang matustusan ng iyong pangangailangan. Ang ano doon ay mabuti ang resulta niya kasi natustusan na yung pangangailangan pero sa masamang paraan. And number 2 naman sa example is nang-scam ka. Nang-scam ka is maganda yung naging kalabasan kasi marami kang na-scam, then mas marami kang pera na pero sa masamang paraan pa rin. Yun lang po. Hi everyone, I'm Harold Von Yuricuarte. Sa akin naman is the principle of double effect. Number 4, proportionality condition. The good effect must be proportionate to or greater than the bad effect. So, ibig sabihin dito, kung may gagawin ka mang aksyon, dapat mas lamang yung mabuting epekto kaysa dun sa masamang epekto. So, for example, may tao na naipit sa release ng train. Naipit yung paa niya. So, malapit na yung train. Wala ka na ibang gagawin kundi putulin yung paa niya. Hindi, para matanggal siya dun dahil na-stuck siya dun sa release ng train. Pero nabuhay siya. So, yun. Yung masamang epekto doon is naputol yung paa niya. Pero, nabuhay siya. Buhay siya dahil naalis siya doon. At maganda pa rin yung epekto dahil nakaligtas siya doon at nabuhay siya.